So last question po, Attorney. As of now po ba operational pa itong Captain's Peak and Garden? As far as we see on social media, parang ano naman sila, operational sila. Okay, meaning to Based say, on, yes, what we see. meaning to say wala na hong visa yung temporary closure order. Wala na po. So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel. So, again, patungkol na naman ito sa Chocolate Hills Resort issue. So, panonoorin natin ito mula kay Balitang Pinoy TV. Meron itong pamagat na Just In Paktay na. Nabuking ang maitim na baho. Nako, anong itim na baho yan? DNR Region 7 Delicado Resort Owner bumuelta na. Allah, naninilikado na yung Region 7 guys at yung owner bumuelta na. So pakikinggan natin yung buwelta ng owner dito. So yun, sana masatisfied tayo sa sagot niya. Bago natin simulan, Balitang Pinoy TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoizy. So din na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Just In Paktay na nabuking ang maitim na baho din our Region 7 Delicado Resort Owner bumuelta na. Like, comment, share, subscribe, start. But we also have to note na before po siya na-declare as a protected area, titled na po itong mga property na to. Grabe, no? Titulado na. Grabe. Meaning to say, may-ari meron na. pong mga private owners, yes. So, pero even though may mga private owners na ito, Limited. but still, dahil protected area siya, it is really under the government, no? So, under the DENR po siya. Anong point doon? Kapag kayo ba guys, meron kayong lupa tapos part siya ng protected, anong gagawin nyo doon? Ibibenta nyo ba sa gobyerno or panghahawakan nyo pa rin? Sorry. So in this case, itong resort na to, notwithstanding na meron na po siyang private owners, nag-apply po sila ng permit from the DNR through the PAMB. Okay. Actually, we have investigated this already on September 2023. Actually, August and September. Kaya may nagkaroon series ng of temporary closure investigations order. and meeting kami on this. Yes. Yes, and then so we found out na PAMB, the Protected Area Management Board of the DNR, issued a permit to them approving and Nakakatawa kasi dito, yung nag-issue sa kanila, parang dinagdagan yung clause ba na parang ano siya, naka-specialize para sa resort na ito. So correct me if I'm wrong na lang. Yun din kasi yung nakita ko sa mga nakaraang videos endorsing the said construction and development of the resort. Okay. Ma'am, sorry po. Do you have the documents with you? Sino po ang pumirma? Sino nag-approve? Sa PAMB. It's PAMB, of course, the chairperson of the, I have no document in my possession now. It's in the office, no, because I am mobiling to my constituents. Yeah, but who signed? Who signed? Parang LGU pala to. Yun nga, according sa batas, ang batas natin, na siya kapag ka-politician yung pumirma dito, mananagot yung politician, pero kapag ka-agent daw, maghuhugas kamay yung politician. So sana nga hindi agent yung nakapirma dito, para managot din yung dapat managot, di ba? Tuloy. Wala dito, but Hindi pa niya alam. it is one of the findings of the committee when we had investigation last year na they have an endorsement and approval of the PAMB through a resolution. So dalawang resolution po yun. Dalawa pa. So anyway, after our investigation, Nagulat si Madam dalawa pa. Grabe, paano naging dalawa yun? Maskin siya gulat the province of Bohol through the Sangguniang Panlalawigan, because of course it is really the mandate of the Department of Environment and Natural Resources to take appropriate action on the matter. So kami sa province through the Sangguniang Panlalawigan recommended and requested the DENR to look closely into the matter, and then sa sinabi nila na nag-comply naman daw sa conditions doon sa resolutions nila endorsing and approving the construction and the development of the project, sinabi namin in one of our recommendations na paki-revise the resolution and the guidelines allowing Pina-revise pa. So, yun.
Kaya kaya dito pumasok yung ano ng mga tao na baka meron ngang padulas kasi grabe. Parang ano na yan men, meron na daw nahahalong special treatment kapag pina-revise mo pa. Intended na nga diyan 'di ba or yan na nga yung parang nakasaad sa batas diyan tapos parang meron pa kayong something na ire-revise. So, yun, hindi nyo maiiwasan talaga na magduda yung taong bayan sa mga ganyang pangyayari, di ba? Development in the area kasi of course we really want to preserve the Of course. cultural and the Okay. natural Pasensya na, tawa talaga ako dito sa baby. Kaninong interview ba to guys? Wala kasi nakalagay dito eh. Ito ba si DJ Chacha ba to or iba na to? Sabi niya, of course! Parang piko na din siya eh. Pakinggan niyo ha. Parang piko na din si ate dito. resolution and the guidelines allowing any development in the area kasi of course we really want to preserve the Diba? Of cultural course. and the Okay. natural resources heritage of Bohol Mm. such as the Chocolate Hills, and it is only Mm. the DENR can issue sa mga permits and sa mga Mm-mm. mga policies on that Okay. kasi sila nga ang Nagtutulak ka. in charge Thank you. doon sa Yeah. protected Yeah. area. Attorney Jenny, sorry po Attorney pala siya. Okay. Alright. Nabanggit niyo po at least meron na pong title yung mga lupa po bago pa ho ng proclamation designating Chocolate Hills as a protected area. Okay. Yes. So kung may title po sila, under certain conditions lamang po sila, sabi nyo, no? Pwedeng magtayo ng istruktura under certain conditions. Are you familiar po ba, attorney, with what specific conditions ang maaari pong makapagbigay daan sa pagtatayo ng katulad po niyan na resort? Anong conditions po yan? Alright. So, Alright. okay, ganito po yun. No? Sa Mm. protected areas, it should be categorized between multiple use zone and Basta ako kapag meron akong lupa na protected, wala na guys, bibitawan ko na yan para wala nang sakit sa ulo. Baka makulong pa tayo dyan eh, or mahusgahan pa tayo ng tao, di ba? So, tuloy. strict use zone. Now, Okay. based on our series of investigations and meeting with the DENR, Chocolate Hills daw, yung area daw na yon that is being utilized is multiple use zone. So, may mga conditions based Mm. doon sa kanilang resolution Yes. na pwede silang mag-develop. Ayun naman Pero, pala. okay, in this case, pwede lang na 20%, no, Mhm. of the area. Mhm. So, from the tip of the hill, from the baseline to the tip of the hill lang daw yung pwede po nilang galawin for development. Okay. So, that- Tip and top. So, parang bawal mo siyang bungkalin nga. So, parang naka-elevate nga lang ano. Tuloy. That's one of the conditions na nabanggit nila na allowed. So, that's why kami, no, as part of our recommendation, Yes. sinabi namin na dapat you should revise that policy na pwedeng galawin ang hill na 20% because 20%, no, as I've said in the many Ano ba? Wala talaga siya nakalagay na pwedeng galawin ang 20%. So, parang ano lang, pinapa-revise nila na lagyan ng 20%? Tama ba yung pagkakaintindi ko, men? Kasi kung gano'n na pinapa-revise, parang ano talaga, no? Bakit gagalawin pa talaga? Ewan. Ang gulo. hearings that we had, 20% is relative, 20% is subjective. Kasi Mhm. kung mataas ang hill, mataas din yung nagagamit po natin course. doon Tama, sa tama. area, no? Oo. So that's why we strongly advise PAMB to revise that guidelines na nag-aalaw po Okay. doon sa In what way? gamit ng area. In what way do you want it revised, attorney? We want na dun mismo sa area na yon, hindi po siya dapat na may development Okay. na kasi if we start So that zero na development. Zero development ang habol nyo. Maganda din tong si Madam Attorney ha, kasi ano talaga, pinaglalaban niya din talaga yung ano ng Chocolate Hills, men. Biruin niyo from 20%, gusto niyang gawing zero. So yan yung tunay na makakalikasan. na doon sa mga hills mismo, Sa no? hills mismo. And then sa flatlands, Mhm. sa flatlands,
while we respect the rights of the property owners, dapat din meron lang certain area kung saan sila pwede makadevelop, and at the same time, ilimit nila kung what kind of development should be made. No? Ma'am. So, Attorney, pasensya na ha. We're running out of time. But this is one Nataasan si Madam sa explanation eh. Pero ganoon naman talaga kasi sobrang serious ng usaping ito eh. So expect talaga na mataas yung explanation ano. But they're running out of time, so wala tayong magagawa diyan. So tuloy. idea that I brought up earlier because government has the power to expropriate, hindi ba? Government has the Yes. power to purchase, no? Yes. Pwede ho bang bilhin either ng local government ng Bohol or ng national government mismo itong mga titulo mula dito sa mga private ownership, itong mga lupain, ano? Ito din yung gusto kong malaman ano, yung pwede nga bang bilhin ng gobyerno or may something force ba na halimbawa ganyan, mag-insist yung may-ari ng lote na ayaw kong ibenta to. May karapatan ba yung gobyerno natin na pwersahang bilhin yan? So yan yung matagal ko na talagang nasa isip or matagal na tanong na ng isip ko, di ba? So sana masagot dito tuloy. Really, the sole purpose, no, is to preserve Yung the natural protected landscape. area. Oo, go ahead po. Yes, I think the government has the power to do so, but the right agency to answer on that, maybe they have already explored that option before, no? Because as part of their Sinubukan. plans, no, for the development, it's really their mandate, no? So maybe sinong right DNR has agency? already So, explored that DNR. option. DNR pa Opo. rin. DNR pa rin. DNR po talaga pwede pong makapagsagot niyan. As to that Okay, so di pa masasagot ni attorney ano? Sayang men. option, yes. Okay. And do you believe, attorney, na itong option po nito should have been exercised by the national government noon at noon pa nung nagkaroon ng proclamation nung panahon ni Fidel Ramos? Yes, sir, yes. I believe, no, that yung mga protected areas natin, especially those that really we think, no, na hindi po talaga siya dapat nagalawin ng mga tao, dapat po talaga Gobyerno. strict use zone talaga siya. It should be Kaya nga dapat bilhin talaga ng gobyerno, di ba? categorized as such. Kasi pag sinabi po kasi nating multiple use zone, meron kasing ganun sa batas Yes, eh, na Meron nga. kung kahit protected area ka, kung multiple use zone ka, pwede mo pa rin siyang galawin, Kaya no? nga ang problema dapat, dito, pasensya na po klaro. attorney kasi we're running out of time. Ang problema dito, baka Ilan ba yung time ng programa nyo? Bakit ang bilis ma-run out? kayo pang mahabla. Dahil sa parte nung developer, may titulo siya, may permiso galing sa PAMBI ng DNR. Yeah. Wala siyang nilabag. Yun. Wala nga. Hindi ba? Anyway, attorney, so, sa ngayon po, yes, that's why it should be DNR should To act enforce. on that, no? Kasi sila talaga ang nag-i-issue ng mga Yeah. permits on that. yes. So, kung Ang ano dapat may talaga managot nito, yung mga nag-issue ng permit at yung nag-approve, di ba? Pero na lang kung meron ng ganyan-ganyan. yung mga plans nila or policy nila on that, then they should exercise na strict talaga. Yeah. Na Okay. hindi nila Yun. dapat ipapagalaw yun. So last question po, attorney. As of now po ba operational pa itong Captain's Peak and Garden? As far as we see on social media, parang ano naman sila, operational sila. Okay, meaning to Based say, on, yes, what we see. meaning to say wala na hong visa yung temporary closure order. Wala na po. Lifted na. As far as our coordination with DNR is concerned, Yes. actually since September, and then we made follow-ups dun sa mga requests namin. Opo. Wala pa Sobrang lungkot talaga ng may-ari nito men kapag nahalutulan to ng demolition. kaming narinig from them official feedback on the as a follow through of our investigation in the province. Pero As we of saw September? online just this afternoon Yes. na nag-issue daw sila ng temporary closure order. So that we have to verify because we didn't have that information prior to this afternoon. Wala kayong Ba't chat. temporary lang? Bakit? Magagalit na naman sa inyo yung taong bayan yan.
group. Yeah. Wala, ano, Yeah. chat group. Grabe. Attorney, Alright. Thank opo. you. Ay, Ano ba yung ganun, ay, sinabi? ganun lang. O, sige. Information. Ulit. Prior to this afternoon. Wala kayong chat group. Yeah. Wala, ano, Yeah. chat group. Grabe. Attorney, Alright. Thank opo. you. Ay, ganun lang. O, sige. Thank you po, attorney. No? Thank you na parang ano si attorney ba na itigil na natin to. Mga ano ka natin dito, men. Alright. Thank you po, attorney Jamie. Bye-bye. Ito. So, yun lang naman. Again, mula kay Balitang Pinoy TV. So, guys, bago nyo iwan yung channel, original video link nasa description box below. Supportahan nyo guys. Subscribe nyo itong si Mr. Balitang Pinoy TV. Ano? At syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag yung kalimutan mag-subscribe. I-click ang notification bell at mag-iwan ng like sa video ito kung gusto mong ma-update pa sa mga nangyayari-yari ngayon sa ating bansa or any videos related to Philippine issues or mga nangyayari sa Philippines, di ba? So, yun lang naman. Like, comment, share, subscribe, Philippine IC. So, rinig nyo naman dito, di ba, na anuhan din talaga, min. Seryosohan na talaga to, min. Parang wala talaga. Parang nahihirapan pa talagang bitagin yung parang ano, min, sobrang I think merong nangyayaring hugasan ng kamay or tulakan, di ba? Parang nagtutulakan na sila kung sino nga ba daw yung dapat managot. Pero yun nga, for sure, ang mananagot dito ay yung nag-aproba, di ba? Alam naman natin yan. Yun talaga yung pinaka, ano dito, yung nag-aproba. Tapos, yun, kasi sobrang daming some kind suspect dito, di ba? DNR, LGU, PAMBI, tapos, ano pa? Itong may-ari, itong owner mismo ng resort. Tapos yun, may suspected din yung mga netizens na baka merong isa pang tao na naghahawak dyan na totoo daw talagang may-ari. So, parang speculation pa lang yun yung panglima. So, sobrang dami talagang pwedeng anuhan dito. Pero yun nga, nangyayari dito, parang naghuhugasan daw sila ng kamay. So, yun, sana matapos na ito, men, at lumabas talaga yung karapat-dapat managot sa issue ito related sa Chocolate Hills kasi grabe. May nakita akong balita dyan sa ABS-CBN. Merong isang tao doon na nagsasalita na malaki din daw talaga ang possibilities na demolish yung kakaharapin ng nasabing resort dyan sa Chocolate Hills. So, sobrang nakakalungkot din yun kasi, 10 million yung na ilabas na pera na may-ari doon tapos maano lang, 'di ba? So, yun again, kayo, tanungin ko kayo kung ano yung opinion niyo dito. Agree ba kayo na i-demolish to agree ba kayo na dapat i-demolish to dahil ito ay isang protected area or para sa inyo is ipagpatuloy na lang ito, gawing turismo, dagdag or parang ano na lang ba, parang palusutin na lang daw. Kasi hati talaga yung opinion ng mga tao dito, mina. Hindi ko yun opinion ng I mean by side yon ng mga tao, bali merong sumaside na i-demolish, meron ding sumaside na ipagpatuloy na lang kasi nga daw sobrang mahal ng So yan lang naman guys, comment down below your opinion para malaman din namin. Pag-usapan natin yan sa comment section. Again, no more bad words and no pagmumuras kung ayaw nyo mawala yung comment nyo kasi nadedetect yan ni YouTube at hindi yan nagpa-publish dyan sa comment section. So comment your opinion down below, yung may sense na mga comment, diba? So yun lang naman, again, Filipinoizy. Like, comment, share, subscribe. So, Filipinoizy is out.